Isa nga sa mga pinagbabatihan sa Naruto World ay kung paano nga namatay ang pangalawang Hokage na si Tobirama Senju. At maraming ang nagsasabi na mahina nga lang ito dahil pinatay nga lang siya ng 20 S-rank Jonin at dagdag na nga dito sina Kinkaku at Ginkaku. Bago nga natin simulan kung paano nga namatay itong si Tobirama, alamin muna natin kung gaano nga kalakas ang second Hokage na si Tobirama Senju. Si Tobirama Senju ay kapatid ng first Hokage na si Hashirama Senju. At kilala nga itong si Tobirama na magaling at matalino pagdating sa pakikipaglaban. Kaya nga netong gumamit ng Flying Raijin at perfect counter nga din to sa mga Uchiha dahil sa kanyang napakalakas na water release jutsu. Napakadami nga netong alam ng mga teknik na ipinagbabawal. Katulad nga ng Kage Bunshin technique at reanimated jutsu at marami pang iba. At bukod nga sa marami nga siyang alam na teknik, napakadami nga din niyang karanasan sa pakikipaglaban. Dahil ito nga si Tobirama, lumaki nga sa digmaan dahil sa igwaan ng kanilang mga angka na Senju at Uchiha clan. So basically na malakas talaga itong si Tobirama na masasabi nga natin na pangalawa nga siya sunod kay Hashirama. Well, para nga sa akin ay namatay nga itong si Tobirama bilang isang hero ng Hidden Leaf Village. At namatay nga siya sa isang magandang paraan. Ito nga si Tobirama Senju ay isang sensory ninja na kayang makadetect ng kahit anong kalaban. Meaning, nalalaman niya kung gaano kalakas ang kalaban at kung ilan silang lahat. Habang babalik nga sila sa misyon, kasama nga nila noon sina Danzo, Hiruzen, Homura, Mitokado, Kagami Uchiha, Kuharu, and another Turipo ng Akamichi clan. At dahil nga sensory ninja nga itong si Tobirama, ay nalaman nga niya na may sumusunod sa kanila. At estimated nga daw niya na 20 S-rank Jonin, and habang nag-uusap nga sila kung sino ang pwedeng magsakripisyo or maging decoy para makaligtas ang iba sa kanila, nag-volunteer nga itong si Hiruzen bilang decoy at para makaligtas sina Tobirama, Danzo at ang iba pa. Pero hindi nga pumayag dito si Tobirama at nagdesisyon nga siya na siya na lang ang magiging decoy sa mga sumusunod sa kanilang unit pauwi ng Konoha. Dahil hindi nga sapat si Hiruzen para maging decoy. Dahil siguro that time ay mahina pa nga siya and baka masayang lang ang buhay ni Hiruzen. Siyempre lahat sila ay nagulat dahil ang second Hokage nga ang magiging sakripisyo para iligtas silang lahat. At bago nga yon ay sinabi nga ni Tobirama na ang gusto niyang pumalit sa kanya bilang bagong Hokage ay si Hiruzen Sarutobi. At alam na nga ni Tobirama na posibleng hindi na nga siya makakabalik ng buhay kapag nga siya ang lumaban sa mga sumusunod sa kanila dahil hindi nga biro yung makakalaban niya. Sa kabila nga noon ay nagdesisyon pa rin siya na magsakripisyo para sa kanila kahit alam niya na mamamatay nga siya sa labanan. At ang buong dahilan nga ay para makalayo ang unit ni Hiruzen, Danzo at yung iba pa. Dahil alam nga ni Tobirama na mas mabuting siya na lang ang mawala kaysa mawala ang posibleng maging next Hokage ng Konoha at yung may malalaking potensyal na magiging malakas na ninja sa mga susunod na henerasyon. Dahil sina Kinkaku at Ginkaku nga ay isang road ninja na galing pa nga sa Hidden Cloud Village at samahan pa nga ng 20 S-rank Jonins. So baka may magtanong dyan, 20 S-rank Jonins lang naman yon at may hina lang yon at kayang-kaya yon ni Tobirama Senju. Ang bawat S-rank Jonins nga mga idol ay kasing lakas ng Jonin sa katulad ni Kakashi, Azuma, or sa madaling salita, kasing lakas ng S-rank Jonins ang bawat Akatsuki member. Ganon kalakas ang isang S-rank Jonins at kasama pa nga dito sina Kinkaku at Ginkaku brother na mayroong chakra ng Nine-Tailed Beast at mayroong pinagbabawal ng mga teknik na ginagamit. At sa kabila nga nun, kahit nga naging malakas ang naging kalaban netong si Tobirama, ay napatay niya nga itong lahat. Pero dahil nga sa sobrang pagod at pagkaubos ng chakra ay posible nga na namatay nga din itong si Tobirama sa labanan pagkatapos niyang mapatay ang lahat ng kalaban niya. For me, hindi nga nasayang ang sakripisyo ni Tobirama sa kanyang buhay para sa Konoha. Dahil after nga niyang mamamatay ay naging maayos nga ang Konoha. At mas lalong lumakas pa nga ang Konoha dahil nakapag-produce pa nga sila ng malalakas na ninja katulad ni Minato, Jiraiya, Tsunade, Orochimaru at Sakumo at marami pang iba.